May nilinaw ang National Task Force for the West Philippine Sea kasunod ng sunod-sunod na pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nitong weekend. Ayon sa tagapagsalita ng task force na si Commodore J. Tariela, hindi panguudyok sa China ang mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Routine at humanitarian mission ang resupply mission sa Bajo de Masinloc nitong Sabado at sa Ayungin Shoal kahapon. Layon daw nitong suportahan ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy at ang kapakanan ng sundalong Pinoy. Sa kabila niyan, pinili rin ng China na mangharas ng mga Pilipino sa West Philippine Sea kahit paglabagaan niya ito sa international law. Sabi pa ni Tariela, paigtingin nila lalo ang pagbubunyag sa aniyay pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Panawagan niya, magkaisa ang mga Pilipino at ang international community sa pagkondena sa mga agresibong aksyon ng China. Nasaksihan mismo ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang ginawang harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong weekend. Balikan naman ang nangyari sa balitang hatid ni Bam Alegre. Magkasunod ng insidente ng pangaharas ng China ang dinanas ng mga barko ng Pilipinas nitong weekend. Noong Sabado, sapul na sapul ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc. Naghahatid noon ng langis ang BFAR sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force ng the West Philippine Sea, kasama rin ang Chinese militia sa pangaharas. Kahapon, ganyan din ang sinabit ng Uniza May 1, ang isa sa mga resupply boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bukod sa binomba ng tubig, dinikitan at binangga pa ito ng barko ng China Coast Guard. Nagtamo naman ng pinsala ang BRP Cabra na pinagtulungang bombahin ng tubig ng China Coast Guard at Chinese militia. Ito na, wino-water cannon na kami. Ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal, nasaksihan mismo ni na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. at Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Sumampa sina Browner at Carlos sa nakasadsad na PRP Sierra Madre at nag-poodle fight sila kasama ang mga nakatalaga roon. Mariing kinundena ng National Task Force on the West Philippine Sea at ng ilang mambabatas ang dalawang insidente. Nanawagan naman ng ilang bansa na sundin ang international laws gaya ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sa pahayag ng China Coast Guard na ibinahagi ng Chinese Embassy, iligal at wala raw paalam sa Chinese government ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Paglabag daw ito sa territorial sovereignty ng China. Kaugnay naman sa naunang insidente sa Bajo de Masinloc, paulit-ulit na raw sinabi ng China na sila ang may jurisdiction at sovereign rights sa lugar. Sa kabila ng magkasunod na pangaharas ng China, tuloy ang paninindigan ng Pilipinas. West Philippine Sea, andito! Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinundena ni Pangulong Bongbong Marcos at ng iba pang opisyal ng bansa ang mga panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, lalo lang tumibay ang determinasyon ng Pilipinas na depensahan ang ating sovereignty at karapatan sa West Philippine Sea. Binigyan diin ng Pangulo na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas habang ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Hinimok naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Pangulo na pabalikin na sa China si Ambassador Wang Xilian dahil wala raw siyang nagawa para maitigil ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, nilabag ng China ang karapatan ng ating mga mangingisda at niyurakan ang kanilang dignidad. Bukod sa US Embassy, nagpahayag din ng suporta ang US State Department sa Pilipinas kasunod ng mga delikadong aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Binigyan din nila na sakop ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika ang anumang armadong pag-atake sa anumang sasakyan ng Pilipinas sa South China Sea, kabilang ang mga barko ng PCG. Kinababahala rin ng Australia, New Zealand, Canada, United Kingdom, Ireland at ng The Netherlands ang delikadong aktibidad sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal na anilay lumalabag sa rules-based order. Nanawagan sila na sundin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016
arbitral ruling. Samantala, patay na rin ang matagpuan ng isa pang sakay ng bumagsak na Piper plane sa Isabela. Nakita ang bangkay ng babaeng pasahero 200 metro mula sa wreckage ng eroplano na naunang natagpuan sa bahagi ng Sierra Madre na sakop ng probinsya. Ayon sa mga otoridad, isang health worker sa bayan ng Divilacan ang nasawi. Inaasahang lilipad papalanan ang kanilang bangkay o lilipad papalanan ang kanilang bangkay matapos iproseso. Nitong Huwebes, unang natagpuan ang bangkay ng piloto ng Piper plane. Good news sa mga motorista, may bawas singil sa mga produktong petrolyo simula po bukas. Piso at 85 sentimo ang tapya sa kada litro ng diesel habang piso at 60 sentimo ang tapya sa kada litro ng gasolina. May bawas din na piso at 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ngayong linggo ay dahil sa mataas na US inventory at mababang demand ng China sa paggamit ng krudo. Mga kapuso, aabot sa 28 bahay ang nasira ng malakas na hangin sa bayan ng Kabakan, Cotabato. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Kabakan, 17 ang napinsalang bahay sa barangay Katidtuan, habang 11 naman sa barangay Osiyas. 34 na pamilya ang apektado. Pansamantala nang nawala ng kuryente sa mga nasabing lugar matapos mabuwal ang ilang poste. Nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad sa mga nabuwal na puno. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa Pag-asa, local thunderstorm ang naranasan ng mga taga-Kabakan. Ngayong araw, maaring muli itong maranasan, hindi lang sa Kabakan kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Posible rin ang ulan na dulot ng easterlies. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa magkakaroon ng maayos na panahon maliban sa mga panandaliang light to moderate rains sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Bababa rin ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Itong weekend ay naging mahina naman ang amihan. Kasabay niyan ay ang pag-igting ng easterlies. Yan ang dahilan ng mainit nating panahon hanggang sa mga sandaling ito. Kahapon, nakapagtala ang Pag-asa ng pinakamataas na temperatura sa Naiya Pasay Station sa buwan ng Desyembre na umabot sa 34.6 degrees Celsius. Nahigitan nito ang 34.4 degrees Celsius na init noong December 29, 2020. Ngayong araw, nakapagtala ng 6.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 19.4 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 19.5 degrees Celsius sa Malay-Balay, Bukidnon, 20.5 degrees Celsius naman ang minimum temperature sa Tanay, Rizal, habang 23.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Natukoy ng PHIVOLCS ang epicenter ng lindol, mahigit 100 kilometro ang layo southeast ng Caguait, Surigao del Sur bago mag-alas 7 ng umaga kanina. Wala namang inaasahang pinsala dahil sa nasabing pagyanig. Wala ring inaasahang aftershocks. Eto na ang mabilisang balita. Patay ang isang bata sa San Remigio Antique dahil sa kinaing gummy candy. Ayon sa kaanak ng 7 taong gulang na biktima, bumili ng gummy candy ang bata at nabulunan siya ng kainin nito. Dead on arrival siya sa ospital. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga magulang ng bata. Nabulabog naman ang siyam na talampakang king cobra ang ilang residente sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Una raw itong nakita ng isang bata sa likod ng kanilang bahay sa barangay Titulok. Pinagtulungang hanapin ng mga residente ang cobra at nang makita ay tinaga nila ito sa buntot pero nakatakas. Nang lumabas muli ang ahas sa damuhan, doon na ito napatay ng mga residente. Walang naiulat na natuklaw ang ahas. Pinatay ang 50 bahay ang nasunog sa isang residential area sa barangay Commonwealth, Quezon City. Kinuyog naman ng mga residente ang lalaking itinuturong nagsimula raw ng apoy. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin.
Ginising ng nagangalit na apoy ang mga taga-Upper Nawas sa Barangay Commonwealth, Quezon City bago mag-alas 3 sa madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa magkakadikit na bahay. Itinaas ng BFP ang ikatlong alarma. 27 fire truck nila ang rumisponde. Dagdag pa ang 15 fire truck ng volunteers. Ang ilang residente gumamit na ng hagdan para makatawid sa pader ng katabing subdivision at lumikas sa bakanting lote. Kabilang sa kanila ang pamilya ni Jocelyn. Malaki na yung apoy. Maabot na yung bahay namin. Yun, pumunta na kami dito. Doon na rin pumwesto ang ilang bombero para makalapit at makapagbuga ng tubig sa residential area. Ang iba kinailangan umakyat sa bubong ng mga bahay. Nagbayanihan din ng mga residente sa pagpapasa ng mga balde ng tubig para makatulong sa pag-apula. Ang ilan abala naman sa pagsasalba ng gamit. Si Rose nagtamo ng first-degree burn sa kanang braso habang lumilikas. Puro natahol yung aso. Ngayon, nandun na sa likod namin eh. Pinapalabas na kami ng kapatid kong nasa unahan. Yun lang, kasi nga, lahat na eh. Naglabasan na eh. Wala na akong naisalba kundi dito. Si Aling Shirley napaiyak na lang dahil wala siyang naisalba ni isang gamit. Nakalabas naman daw ang kanilang buong pamilya, kabilang na ang 10 apo. Malaki na ho kasi tulog ko kami. Hindi po namin alam kung anong gagawin namin at taranta na kami. Problemado ang mga naapektuhang residente lalo't ilang araw na lang ay magpapasko na. Hindi ko alam kung paano kami magsisimula. Mahirap po magpapasko, wala kami kapira-pira. Sabi ko, sabi ko, kakainin natin ito. Pati damit, wala po nang tira, kahit isa. Bago mag-alas 7 ng umaga ng tuluyang maapula ang sunog. Ayon sa BFP, tinatayang 50 bahay ang nasunog. Nahirapan kami sa sobrang kitid ng daan. So, at saka yung sobrang layo. Kaya dito kami sa subdivision, dito sa bakanting lote kami nag-operation ngayon kasi hindi namin kaya yung sobrang layo kasi nung entrance doon sa kabila. Medyo naubusan din kami ng tubig, sir, kasi mahina yung hydrant dito. Isang lalaki naman ang dinala sa police station matapos siyang kuyugin ng mga residente. Siya umano ang itinuturong nagsimula ng apoy. Tulog po ako eh. Tapos kakagising ko lang po eh. Sabi ng kuya ko, tumakbo ka, tignan mo. Sabi po ng kuya ko. Ba't kaya ikaw napagbintangan? Wala naman pong ano eh. Ano po yung problema po eh. Nung una, naagapan lang yan. Kaya hindi natuloy. Ngayon kay gabi na, wala nakaano, nagsindi na naman sila. Yun, nagtuloy-tuloy yung apoy. Ano sinindihan nila? Kandila. Kandila daw sinindihan nila yan. Wala bang kuryente? Walang kuryente yan sila eh. Isa yon sa isang posibleng pinanggalingan, sir. Kaya yun ang tututukan namin ngayon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabilis ang balita tayo. Dead on the spot ang isang security guard matapos pagbabarilin ng kanyang kapwa-gwardya sa Calbayog, Samar. Ang ugat ng krimen, nag-away umano ang dalawa dahil sa isang verse sa Biblia. Nang magkainitan, doon na bumunot ng baril ang suspect at saka binaril ang biktima ng 3 beses. Tinutugis na ang suspect na tumakas matapos ang krimen. Sa Quezon City naman, bumangga ang isang kotse sa mga barrier sa Commonwealth Avenue kagabi. Nasira ang kaliwang signal light at isang gulong ng sasakyan. Ligtas naman ang driver at kanyang sakay na misis. Tumanging humarap sa kamera ang driver pero aminado siyang nakaidlip habang nagmamaneho. Umaaray pa rin po ang ilang nagtitinda ng bigas. Hindi pa raw kasi nila ramdam ang epekto ng anihan dahil mataas pa rin ang presyo nito. Balitang hatid ni Nico Wahe. 52 pesos hanggang 59 pesos kada kilo. Ganyan ang presyohan ngayon ng well-milled rice dito sa tindahan ni Aling Elvira sa Blumentritt Market sa Maynila. Noong nakapanayam ko siya noong Agosto kung kailan walang patid ang pagtaas ng presyo ng bigas, ganito na ang presyo niya. Wala raw talagang nagbago sa kabila ng pagdaan ng anihan. Ganun pa rin, hindi naman bumaba. Lalo ngayon wala nang anihan, di ba? Tapos na, next year na. Hindi na ma-expect na may baba pa. Ngayon sa tingin ko, dahil sa kinukunan namin, hindi naman bumababa eh. Sa ngayon daw kasi nasa 2,600 pesos hanggang 2,700 pesos ang kuha niya ng kada kaban ng bigas. Wala raw sanang problema kung may bumibili. Ang kaso, matumal. Tsaka ang gobyerno nagbibigay ng ayuda. Bigas ang binibigay nila, kaya naapektuhan kaming mga bigasan.
May tinda naman daw siyang tig 44 pesos. Ang kaso, ganito ang kulay at kalidad. Sabi nila pang-aso na lang daw eh. Sa mga inabutan naman naming mamimili, madalas imported na bigas galing Thailand ang binibili. Gaya ni Christina na may maliit na karinderya. Maalsa yan eh, maganda yan eh. Pangkarinderya yan eh. Hindi raw pwede ang local rice sa karinderya. Hindi siya pwede pangkarinderya kasi malambot. Hindi yun pwede. Malulugi ka dun. Kailangan maalsa. Ang construction worker na si June, ramdam daw talaga ang taas ng bentahan ng bigas ngayon. Sa ngayon, medyo mataas eh. Masakit sa bulsa. Ang dati raw kasi na 44 pesos kada kilong bigas na binibili niya, 59 pesos na. Kaya siya na lang daw ang bahalang magremedyo. Bawas tayo sa kain. Hindi nakakain ng almusal. Kape na lang siguro. Tanghalian na lang, tsaka hapon na lang kakain ng kanin. Ayon kay Engineer Rosendo So, presidente ng grupong Sinag, bagamat patuloy ang pagdating ng mga inaangkat na bigas mula India, hindi raw sapat ito para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Ang inaasahan daw nila ngayon ay ang magandang ani pagdating ng Marso sa susunod na taon. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilala na ang first ever winner ng The Voice Generations. The winner of The Voice Generations is Vocal Mix! Yan ang a cappella group ng Vocal Mix mula Cagayan de Oro. Bukod sa golden microphone na uwi rin nila ang 1 million pesos at recording and management contract sa Universal Music Group Philippines. Proud si Coach Stel sa dedikasyon ng grupo sa kabila ng mga pinagdaanang hamon sa competition. Kasabay ng inaasahang holiday rush, may ikinasang tigil pasada nationwide ang ilang transport groups. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Sandra, 2 araw yan na tigil pasada sa December 14 hanggang 15 o ngayong Huwebes at Biyernes na yan. Ito ang inununsyo ngayon ng grupong Piston at yung mga kasamang grupo nila bilang pagtutol pa rin yan sa POV Modernization Program. Hiniling nila sa pamahalaan na huwag ipatupad ang December 31 deadline para makapag-consolidate. Ang mga petsa, Sandra, ay tatama dun sa Christmas rush na inaasahan na ng pamahalaan, pero ayon sa Piston ay posible para tumagal ang kanilang tigil pasada. Ayon kay Piston President Modi Floranda, inaasahan nilang sasali ang tinatayang 100,000 mga kasapi nila sa buong bansa at karamihan raw sa mga ruta sa Metro Manila ang titigil umano. Ilan sa mga ito, Sandra, ay yung mga ruta sa Commonwealth, sa Quezon City, Monumento sa Caloocan, sa Pasig, Alabang, Baclaran at sa Rizal. Ayon pa sa Piston, hindi raw sila susunod sa December 31 deadline, kaya posible magkaroon ng krisis sa transportasyon sa pagpasok ng susunod na taon o bagong taon kung hindi papayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga hindi makapag-consolidate sa December 31 dahil ituturing ng paso o walang visa ang kanilang mga prangkisa sa panahon yan. Samantala, Sandra, ay patuloy pa rin tayong humihingi ng reaksyon mula sa LTFRB at Department of Transportation. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Abiso po sa mga taga-Kamanava area. Posible bumigat ang daloy ng trapiko sa inyong lugar sa Sabado, December 16 dahil sa gagawing Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Ayon sa MMDA, iwasan muna ang rutang daraanan nito kabilang ang Navotas Centennial Park, C4, Samson Road, MacArthur Highway at Valenzuela People's Park. Kaagad din namang bubuksan ang mga apektadong kalsada pagkaraan ng parada sa mga ito. Alas 2 ng hapon, magsisimula ang event at inaasahang tatagal ng 3 oras. May itinalaga na ring alternate routes. Sa mga galing Malabon na pupunta ng Navotas, pwedeng dumaan sa Governor Pascual at MH Del Pilar Street. Sa mga pupunta naman ng monumento, pwedeng dumaan sa Governor A. Santiago Road, MH Del Pilar Street at Samson Road. Pwede ring dumaan sa NLEX. Nagpahuli ang fans para salubungin si 2023 Miss Universe finalist Michelle Marquez D sa kanyang homecoming parade.
Dinagsaang Pasay City ng MMDverse, hatid ang mainit na sigaw at palakpakan. Kapansin-pansin ang suot ni Sparkle Beauty Queen Michelle na isa na namang Apo Wangod-inspired attire. White robe dress ito kung saan makikita sa off-shoulder moment ang embellished black tattoo design. Kasama rin sa parada sina Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsupli at Director of Communications Voltaire Tayag. Makalipas ang mahigit 2 dekada, magre-retiro na bilang Chief Executive Officer ng Kapuso Network si Attorney Felipe L. Gozon. Inanunsyo niya yan sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan nitong Sabado. Balitang hatid ni Marizo Mali. Ang GMA Network na kilala ngayon bilang nangunguna, pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan at most awarded multimedia network sa Pilipinas, nakamit yan sa ilalim ng pamumuno ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-84 na kaarawan, nagsama-sama ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Gozon. Dumalo rin ang matataas na opisyal na gobyerno at GMA stars. Dito ay nanunsyo ni Gozon na matapos ang mahigit 2 dekada, magre-retiro na siya bilang Chief Executive Officer ng GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Uupo bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr., ang pinakamatandang anak ng isa sa founders ng GMA na si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit, nakaupo ring Chairman ng Executive Committee, Chairman of the Board din ng GMA Network Films, at opisyal din ng ilang subsidiaries ng GMA Network. President at trustee din siya ng GMA Kapuso Foundation Incorporated. Magsisilbi ng mga Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak ng isa sa mga founder ng GMA na si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez ay President at CEO ng Menarco Holdings at CEO ng Alta Productions Group Incorporated. Director siya ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated at iba pang subsidiaries ng GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa talumpati ni Gozon, muli rin niyang pinasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang kanya natanggap na higit pa raw sa kanyang ipinanalangin, kabilang ang kanyang kabiyak na si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me
For 54 years and 6 months, I can truly say, is the love of my life. Sa birthday toast na pinangunahan ng kanyang anak na si Attorney Philip Gozon, binigyang pugay niya ang ama. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Talakayin natin ang mga panibagong insidente ng harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Nakasalang sa Balitang Hali, si International Studies Professor Renato De Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Professor. Magandang umaga, Rapi. Magandang umaga, Sandra. Kamusta po kayo? Okay lang po. Professor, bakit po tila mas mag-agresibo ngayon China sa ginagawa nilang aksyon dyan sa may West Philippine Sea? Kasi nung huli ako nagpunta sa Baho de Masinloc, wala silang ginawa. Nag-shadow lang sila. Pero ngayon, nambobomba na sila ngayon ng mga barko ng Pilipinas. Well, kasi ngayon, gagamitin ko yung termino na ginagamit ni National Defense Secretary Gibo Teodoro, sa nangyayari dito. Pinamumukha ngayon talaga sa atin ng China yung pananakop niya. Ang English translation, of course, ng pananakop is, of course, conquest. Ang term na ginagamit ko, maritime expansion. Talagang pinamumukha niya sa atin. Last September, of course, natatandaan natin na naglabas ng mapa yung Chinese Ministry of Natural Resources, yung from 9-dash line, ginulwan nila ng 10-dash line. Tapos talagang sinasabi nila sa atin, atin to, at papaalisin namin kayo dito. Hindi kayo makakapasok hanggang hindi kayo hihingi ng permission sa amin. So we're facing a reality that China is imposing upon us. That is, of course, China wants to control 90% of the South China Sea, including 85% ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. So effective po ba yung ginagawa ngayon ng Pilipinas at mga kaalyado na pagpapatrolya, joint kasi kung papayagan natin ng patrols, China, wala tayong diplomatic protest, wala tayong joint maritime cooperative activities, wala tayong resupply, pinapayagan na natin ng China. We're giving China the golden opportunity to win without actually fighting. So every move, even yung diplomatic protest, wag natin babaliwalain natin yan. Kasi ini-indicate niyan, hindi natin tinatanggap ang ini-impose sa atin ng China, miski yung arbitral ruling. Of course, yung arbitral ruling na pinal natin noong 2016 at of course napanalo na natin noong 2016, deprived China of its legitimacy. Even on the basis of international law, even on the basis of sinabi ng Chino na historic claim. Wala yan. So ginagawa lang talaga niya on the basis of might makes right. So mahaba ang tunggalian to. So huwag tayo ma-intimidate. Naglabas ng matapang na statement ang ating Pangulo. At ang pinaka-last sentence ng kanyang statement na lumabas sa Facebook, we should not be deterred. Professor, nagdulot po ng serious engine damage sa ML Kalayaan yung Chinese water cannon attack. Paano po kaya mapapanagot ng Pilipinas ang China dito? Ay, hindi natin mapapanagot. Ang gagawin natin, dapat gumawa tayo ng mga barko na hindi basta-basta matitinag o ma-damage nun. So we have to adjust to China's tactics. This is a long game. So hindi ano yun. Kasi pag inaako ng China yan, ibig sabihin mali yung ginawa nila, hindi nila. Ipamupungka sa atin na tama ang ginagawa nila. Katulad ng ginawa nung ni-reject nila, yung nilabas na resolution ng ating Kongreso. Very arrogant pa yung Chinese Foreign Minister spokesperson. At recently, yung nilabas na artikulo ng Global Times, minamaliit pa tayo. Sinasabi, kaya natin gawin to anyway, wala namang lakas ang Pilipinas na i-challenge tayo, kayang-kaya natin sila talunin. So abangan po natin yung mga susunod na aksyon ng China dyan sa West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyo. Dapat tingnan natin yung gagawin nating aksyon. Ayun. Salamat po, Professor Renato De Castro. Dapat talagang anuhan natin. Ang starting point natin yung last sentence ng ating presidente, we should not be deterred. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong expertise. Maraming salamat po. 14 days to go. Pasko na. Tampok sa ilang Christmas display ang iconic landmark abroad. Hindi rin mawawala ang mga Christmas display na One with Nature. Patok sa mga namamasyalang replika ng Eiffel Tower sa harap ng lumang munisipyo sa San Juan, Batangas. Nasa bandang ibaba naman ang Belen.
Dagdag attraction din ang giant leaves. Hindi rin mawawala ang iba pang traditional na Christmas decoration. Hitik din sa Christmas decors ang Flaming Sword Monument at Plaza sa Pilar, Bataan. Mala one with nature ang mga palamuti dahil sa malalaking bulaklak at dahon. Inaalala sa Flaming Sword Monument ang mga sundalong Pilipino at Amerikano noong World War II. Update tayo sa pagdating ng supply boat ng Christmas convoy sa Lawak Island sa West Philippine Sea. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan! Rafi, magandang tanghali. Andito kami ngayon sa El Nido sa Palawan. Nakabalik na kami. Hindi man natuloy yung aming biyahe, ay nakarating naman sa destinasyon yung ipamimigay na pagkain at hygiene kits sa mga tropa natin at sa mga Pilipinong nandoon sa isla ng Lawak sa West Philippine Sea. Ito po ipapakita namin sa inyo yung mga litrato ng pagdating ng mga pamasko sa isla ng Lawak sa Spratly sa West Philippine Sea. Nakalusot kasi sa mga barko ng China ang supply boat na may karga niyan. Kami kasi sa barko nakasakay pero yung mga donasyon nakahiwalay sa isang supply boat. Kahapon ng hapon habang nagmimisa dito sa barko, si Father Robert Reyes, bumuelta pabalik ang kapitan ng aming barko matapos kaming sundan ng 4 na barko ng China. 2 dyan mga barkong pandigma, 1 barko ng Coast Guard nila at 1 cargo ship. Yung China Coast Guard pumagitna pa na tila pinaghihiwala yung barko namin at yung barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino na nag-e-escort sa amin. Sabi ng aming kapitan, lumapit ang China Coast Guard ng 2.5 nautical miles o halos 5 kilometro. Wala kaming natanggap na radio challenge mula sa China. Hindi nila kami sinabihan na umalis. Hindi nila kami binomba ng tubig. Ang Philippine Coast Guard sinabihan kaming tumuloy lang sa biyahe. Pero sa tingin ng aming kapitan, delikado ang mga galaw ng barko ng China na hinaharangan ang aming direksyon na kung hindi iiwasan, mauuwi raw sa banggaan. Kaya nagdesisyon siyang bumalik na lang para raw sa kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Imbis kasi na 3, 1 barko lang ng Philippine Coast Guard ang nag-escort sa amin kahapon. Yung 2, hindi na kami napuntahan kasi inalalayan yung supply boat sa Ayungin Shoal na binomba ng tubig at binangga ng China kahapon din. Dismayado ang maraming volunteer na kasama sa misyong ito, may ilang naiyak pa. Pero sabi ng grupo, accomplished pa rin ang misyon dahil nakarating ang mga sibilyan sa West Philippine Sea at layo nilang gawin na itong regular dahil ang West Philippine Sea ay atin. Rafi, buong magdamag kaming sunundan noong nakita naming China Coast Guard ship mula doon sa West Philippine Sea hanggang makapasok kami sa exclusive economic zone. Kaya nung pumasok yung China Coast Guard sa EEZ natin, niradyohan siya ng mga tauhan ng Coast Guard na sakay ng BRP Melchora Aquino. So from 4 p.m. kahapon hanggang 5 a.m. kayo ng umaga, binubuntotan lang tayo nung China Coast Guard. At ipapakita ko lang sa iyo, Rafi, yung sinasakyan naming barko. Ito ay civilian ship. Training ship ito na ginagamit ng mga nagtitraining sa pagiging marino. So ito yung mga kasama ko dito, yung mga volunteers ng atin ito coalition. At ito nag-a-announce na siguro marapit na kaming dumaong. So Rafi, yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa El Nido, Palawan. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. May bagong milestone si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Dahil sa pagiging patok ng kanyang TikTok videos, siya ang Breakthrough Creator of the Year ng social media app. Yan ang latest. 2022 nang pasukin ni Primetime Queen Marian Rivera ang TikTok world. Costume check with Sixto. Si Yabu-Yabu. Duetan at simpleng sayawan with Zia at guitar session ng kanyang mag-ama. Instant hit ang candid moments ng Dante Squad, kaya milyon-milyon ang hearts at views ng videos nila. Pero this 2023, bukod sa tumubong ngipin ni Ate Zia, mukhang si Kapuso Queen Marian is in her TikTok era. Hits after hits kasi ang pagkasa sa dance challenges ni Marian. Price tag with 195 million views. At syempre, ang revival ng 2009 single niyang Sabay-Sabay Tayo. Na sinabayan din ng libo-libong netizens. Patok din ang outfit transformations niyan.
At syempre, ang kulitan with hubby Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Share lang ako. Hindi na nakapagtataka kung bakit may 7.7 million followers na si Marian sa TikTok. Kaya kahapon, kinilala siya ng TikTok Philippines bilang Breakthrough Creator of the Year. None other than Miss Marian Rivera! Sa Chikahan Ko with Marian, hindi raw dito natatapos ang pagpapaandar niya sa TikTok. More to come? Of course. Magluto, magsaya, paano pa ba? Umaura. Paano kaya ang inaabangan ng lahat ng Marimar Dance Challenge? Tingnan natin. Gusto ko kasing gawin siya na may effort ako Ayokong gawin siya na sinayaw ko lang. Kaya hintayin nila yun. Speaking of TikTok, marami rin ang napa-hashtag family goals sa video ni Dong ng bonding moment nila sa isang park. Otay. Uy! Nung isang araw, nung natapos kami ng maaga sa work, very vocal kami talaga sa kanila sa pag-explain kung bakit si Mama and Dada is very busy. Kapapasok lang po na balita, may tapya sa singil ng kuryente ang Meralco ngayong Disyembre. Sa kanilang anunsyo, bababayan ng halos 80 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa Meralco, bumaba ang singil sa kuryente dahil sa pagbagsak ng halaga ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Binigyan po ng Anak TV Seal ngayong taon ang Balitang Hali, kasamang iba pang Kapuso Show at personalities. Narito ang report. Oras na para sa may init na balita. Balitang Hali. Isang balitang hali sa mga ginawa ng Anak TV Seal Awards sa television category sa Anak TV Seal Awards 2023. Tinanggap yan ni GMA Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. Kinilala naman ang 24 Oras bilang isa sa household favorite programs, TV category at Anak TV Seal awardee. Si dating 24 Oras anchor at GMA Integrated Pillar Mike Enriquez binigyan ng special tribute bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. May Anak TV Seal award din ng iba pang mga GMA Integrated News programs tulad ng 24 Oras Weekend. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News. Hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news and information that our viewers need. Binigyan din ng Anak TV Seal ang GMA Regional TV News, Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao. Halabira, the GMA Regional TV dinagyang special live coverage, Balitang Southern Tagalog. 37th Kadayawan Festival 2022, the GMA Regional TV 1 Mindanao special coverage. Gayon din ang Mornings with GMA Regional TV, GMA Regional TV 1 North Central Luzon, GMA Regional TV 1 Western Visayas at Pitsenyor Kapuso, the GMA Regional TV coverage. Para sa GMA Synergy awardee ang Limitless at Game On. May Anak TV Seal din ang unang hirit, Aha, Biyahe ni Drew, Born to be Wild, I Wonder, Pinasarap, Pinoy MD, Daig Kayo ng Lola Ko, Farm to Table, I Believe, Sarap Diba? The Clash, TikTok Clock, Maria Clara at Ibarra, Pinoy A+, All Out Sundays at Amazing Earth. Household Favorite Programs Television Category awarded din ng Abot Kamay na Pangarap, Amazing Earth, Biyahe ni Drew, Kapuso Mo, Jessica Soho, at Maria Clara at Ibarra. Kinilala naman sa Makabata Stars Male Television Category sina Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V., David Licauco at Mateo Guticelli. Napili sa Makabata Stars Female Television Category sina Jillian Ward, Barbie Fortesa, Sofia Pablo, Bea Alonso at Julian San Jose. Sa Net Makabata Star Male Online Category, napili sina Ken Chan, Alden Richards at Richard Yap. Hall of Fame awardee naman for 2023 si State of the Nation anchor at eyewitness host Atom Aurolio. Sa ngalan po ng GMA Integrated News at sa lahat ng mga bumubuo ng Balitang Hali, lubos po kami nagpapasalamat sa Anak TV para sa pagkilalang iginawad nyo sa aming programa. At ito ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Sandra Aguinaldo. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.